Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang makahanap ng pwesto at makaupo, ay umorder kaagad si Medel ng makakain nila ni Shane. Dahil coffee shop ang pinuntahan nila, pulos cake and pastries ang kalimitang isinuserve doon. Ang totoo ay kagagaling lamang nila roon ng kapatid niyang si Mara kanina. Kasama nila sina Jiley at Candy, kaya lamang ay nauna na mga itong umalis dahil may emergency raw sa ospital ang kapatid niya at isinabay na pauwi si Candy. Siya na lamang ang naghatid kay Mara pauwi. He planned to ask Shane out when he saw her walking alone in the street. Kaya lamang ay naunahan siya nito. Hindi pa man siya nakakasagot ay sumakay na ito sa kanyang sasakyan. Ugali yata talaga nito ang ipilit ang gusto. But he found that rather cute. She knew what she wanted. Actually, he was starting to like her. As in, really like her. Mula nang hindi na ito magpadala ng mga bulaklak sa bahay niya at hindi na nagsalita ng tungkol sa alamat at destiny, nakikita na niya kung anong klaseng babae ito. Hindi ito sunod-sunuran sa iba. May sariling isip ito. Marunong ito magsabi ng opinyon at handang ipaglaban iyon kung kinakailangan. Kung iisipin sinubukan itong manligaw sa kanya noon, hindi talaga iyon kapani-paniwala dahil mukhang hindi ito pasasakop kahit kanino. Maybe the story behind her necklace just blinded her. Palagi kasi nitong binabanggit ang tungkol sa kwentong iyon. Mabuti na lang at hindi na ito nagbabanggit ng tungkol doon ngayon. Nagsimula ni silang kumain. Habang kumakain ay nagtatanong ito sa kanya. Napansin niyang mas gusto nito makinig kaysa magkwento. Kapag siya ang nagtatanong dito ay sumasagot lamang ito at pagkatapos ay ibinabalik na sa kanyang tanong. She liked telling stories, so it was fine with him. Messy eater talaga ito. Hayun at pulos dumi na naman ito sa pisngi at gilid ng mga labi. Natatawang kumuha siya ng table napkin at pinunasan ng pisngi nito. Natigilan ito. Napahinto rin siya sa ginagawa. Para nahipnotismo na patitig na lamang siya sa mga mata nito at sa malambot na mga labi nito. He felt the urge to kiss her. He wondered what it would feel like to kiss her again. Would it feel the same as when she kissed him at the party? Would it still feel that good? Different emotions passed through her eyes. It was as if she also felt the same way. Did she also remember their kiss? He could see that she wanted to feel it again, just like him. Pero bago niya ito mahilikan, ay bigla ito nagsalita. You really are my destiny. Natigilan siya nang maunawaan ang sinabi nito. Bahagya siyang lumayo. Hanggang ngayon ba iyon ay yung pa rin iniisip nito? Ang akala niya ay nakalimutan na nito ang tungkol doon. Nagsisimula na naman siyang mainis. Medel, tawag nito. I am not your destiny, okay? He said. Hindi niya gusto na iyon ang tumatakbo sa isip nito, kaya ito nakikipaglapit sa kanya. Actually, iyon nga rin ang gusto kong linawin sa iyo, Medel, sabi nito. Let me tell you the story behind her necklace. Stop! Putol niya sa sasabihin nito. Kapag tungkol sa sarili nito, ay hindi ito nagkakwento. Pero pagdating sa kwintas na iyon, ay ito pa nag-aalok na magsalaysay. Hindi ako interesado sa ganyang kwento, kaya wag mo nang pagurin ang sarili mo. Kumain ka na lang. Pero Medel, kailangan mo akong pakinggan para maunawaan mo sinasabi ko. Giit nito. Ayoko makinig kung tungkol din lamang sa alamat na sinasabi mong sasabihin mo. It's just a myth, okay? Tigilan mo na yan. Gusto niya ito. Totoo iyon. Gusto rin niya magustuhan siya nito. Pero hindi sa ganoong paraan na iniisip nito nakatakda sila sa isa't isa dahil malamang sa mga kwintas sa pagmamayari nila. Hindi niya masasabing totoo ang nararamdaman nito kung ang basehan nito isang kwentong walang basehan. He did not need false emotion from her. He didn't know why he felt sad. No, she just liked him because of a myth. Shane was about to cross the street when she caught Medel's car parked outside a hotel. She grinned. My, what a coincidence. No, kontra niya. It's a destiny.
Sa halip na tumawid sa kalsada, ay pumasok siya sa hotel. Iginala niya ang kanyang tingin sa paligid. Sa restaurant siguro, aniya sa isip. Pumasok siya sa restaurant ng hotel and let her glance roam around the hall. She spotted him eating while sitting elegantly in a corner. He was alone. Lalo lumapad ang kanyang ngiti. "Do you have a reservation, ma'am?" Tanong na Maitra D na lumapit sa kanya. She smiled at the woman. "No, I'm seeing someone." Walang babala lumapit siya sa mesa ni Midel at umupo sa kaibayo nito. Halata nagulat ito at pagsulpot niya roon. "You!" Na, dugtong niya sa sinambit nito. Halatang hindi nito nagets ang sinabi niya kaya nagpaliwanag siya. "You na, not you. I have a name, you know." Tumawag siya ng waiter at umorder. "I'm waiting for someone." Nakakunot noong sabi nito. Mukha nagiging suplado na naman ang kanyang amore. Siguro ay naiinis pa rin ito dahil sa nagiging pagtatalo nila na nagdaang araw. "Wala pa naman ang date mo, kaya ako na muna." Hindi siya naniniwalang may hinihintay ito. Sinasakyan lang niya ang trip nito. Surely, he wouldn't eat without his date. It would be ungentlemanly of him. He groaned but said nothing and continued eating. She could not help but admire his movements. Kahit sa pagkain, ay halatang may class ito. Aside from the fact that he was excessively handsome, he was also very elegant. Anyone would know he was no ordinary guy. "Staring is rude, you know." Sabi nito hindi nagtataas ng tingin. "I don't mind." Aniya, masarap itong pagmasdan, kaya bakit niya pipigilan ang sarili kung may pagkakataon naman siya na gawin ng nais. Dumating na order niya, pero parang ayaw na niyang kumain dahil mas nakakabusog itong pagmasdan. She forced herself to eat anyway. Baka magwala pa ito kapag patuloy niyang tinitigan ito. "So," she started, "may balak ka na ba magstay dito for good?" Ang akala niya ay hindi ito sasagot sa tanong niya, pero maya-maya ay nagsalita rin ito. "My mom won't let me go, so I'll stay," he answered. "But do you really want to stay?" Baka hindi lamang ito aalis dahil ayaw ng mommy nito, pero gusto nitong bumalik sa Amerika. Kung babalik man ito roon, bakit? Para ba sa Amerikana ex-girlfriend nito? Gusto ba nito makipagbalikan sa babae? Kung babalik man ito roon para sa ex nito, papayag ba siya? Siyempre hindi. I'm still thinking about it. May naiwan din kasi akong responsibility sa States. Isipin pa lang iyon ay walang nalulungkot na siya. Iniba na lamang niyang paksa at nagtanong ng ibang bagay rito. Nagkwento ito ng tungkol sa mga kaibigan nito sa New York. Mukhang wala itong topak. Maayos na kasi ito makipag-usap sa kanya. Nakakatuwa talaga kapag hindi ito naiinis sa kanya. Kaya lang, minsan lamang mangyari iyon. Hindi pa rin niya talaga mahuli ang kiliti nito. Kaya nilulubos niya ang ganoong mga pagkakataon na mabait ito sa kanya. Also, she wanted to make him see that they really were destined to be together. Tila natatawang naiinis ito sa sinasabi niya, pero mas lamang ang pagkainis nito. "You are in for a big disappointment, lady. I really don't understand why you won't believe me," she said. "We're meant to be together. The signs are everywhere, can't you see? I could practically name many of them." Tila hinahamon siya ng tingin nito, kaya nagpatuloy siya. "Your necklace is identical to mine. It's in the legend." "You read too many fairy tales," he countered. Hindi siya patatalo. "I met you in the most unconventional way. It's just a party." Anito na animo sinasabing wala unconventional sa pagkakakilala sa isang party. "You turn out to be the brother of my god sister. That doesn't happen every day. And I see you every day. Because you're stalking me." "I'm not stalking you," napasimangot na sabi niya. She knew she was guilty. "Fine, then you're just following me whenever I go." Hindi ba parang pareho lang yun? Pinatirik pa niya mga mata. "And I'm not following you around either." "Ah, so you're never in my face when I'm busy eating?" Sarcasm was evident in his voice. Inirapan niya ito. Whatever, she took another sip of her wine. Nakakainis talaga ang lalaking ito. Ang akala pa naman niya ay okay na sila kanina dahil tumatawa na ulit ito sa mga jokes niya. Pero hayo na naman ito ngayon. Pero hindi siya dapat sumuko. Nakasalalay rito ang kapalaran nilang dalawa. "Look, hindi mo pa rin ba alam ang ibig sabihin nito? This is destiny." Aniya nang hindi ito sumagot. Halatang ayaw pa siya nitong pakinggan, pero hindi siya paaawat sa cool treatment nito.
Ikaw ang kapalaran ko, gaya ng akong kapalaran mo. She held the pendant on her necklace. The first time I wore this, hindi ko na ito inalis sa leeg ko. Pakiramdam ko, kulang ang pagkatao ko kapag hindi ko suot itong kwintas. Ang kwintas na ito nag-uugnay sa ating dalawa. Tayong katuparan ng alamat. Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi mo? Tanong nito. She gave him a look that said there was no doubt about it. Then, let me ask you another question. He continued. He leaned forward. Do you love me? She blinked. Love you? Ulit niya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. Tila hinahamon siya. Of course I do. Nabiglang sagot niya. Napansin niyang para nabigla rin ito sa sagot niya. She continued. You are meant for me, so I love you naturally. Well, he asked, half mockingly. I mean, love you. I love you. Pagkatama niya, hindi niya napaghandaan ang ganoong tanong mula rito. For someone who believes in fairy tales, you seem to neglect the aspect of love, he said, amused. I did say I love you, didn't I? Get niya. Are you sure na gusto mo talaga ako? O gusto mo lang na matupad ang alamat na sinasabi mo? Tanong nito. For the first time that night, wala siya na isagot. It was probably because his question hit her wondering mind. His question did not need much thought. All she had to say was what she really believed in. But that got her into thinking. What did she really believe? Baka sa sobrang paniniwala mo riyan sa alamat, ay nakakalimutan mo na kung ano ang katang isip sa totoong gusto mo. You should learn not to mistake fantasy for reality. Hindi ka na bata. Was he right? Was she just mistaking fantasy for reality? Nakakalimutan na nga ba niya ang gusto niya dahil sa pagnanais na matupad ang alamat? She looked at him. Do I love him? Why am I after this man? He was the faceless man who she believed was the missing piece of the legend, the other half of her fate, her soulmate, her destiny. Did that mean she had loved him for that one reason alone? If that was so, wasn't it enough reason for her to go on with the legend? To let it happen? Sumandal na ito sa upuan at mataman siyang tinitikan. Having second thoughts already? Patatalo ba siya dito? Na, I still believe in the legend. Aniya, at paranting sumandal din sa kinauupuan niya kahit maraming mga tanong sa isip niya. Though she really didn't want to hear them, she was confused. Our necklaces hold our fates. I believe tayo lamang ang meron nun. We have been chosen. We are part of an unfinished legend. And I'll do everything to complete the legend. Determinadong wika niya at piping sumang-ayon doon. Destiny brought you to me. I'm sure it will find its way to you. Umiling ito. It's not gonna happen. I won't fall for you. His face held no emotion, as if he really did not care for her at all. Hindi niya alam kung bakit para nasaktan siya sa sinabi nito. She leaned forward so their faces met and cocked her head. Don't worry, you don't need to force yourself to love me because baby, you are destined to fall in love with me. Pagkatapos sabihin niyon, ay tumayo na siya. Salamat sa dinner. Expect to see me around. Lumabas na siya ng hotel. Napahawak siya sa kwintas sa kanyang leeg at pinaglaro sa mga daliri niya ang bituing pendant. She won't give up. Hindi niya bibiguin si Amar. The legend would come true. Tama si Midel, mga kafelisidad. Dapat merong love. Hindi pwedeng dahil lamang sa paniniwala, basta na lamang pupunta sa relasyon na walang katiyakan. Pero sana may mabuong pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Kaya naman, abangan!